Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna ang lahat, mga ka-Bebe Love, huwag niyo pong kalilimutang mag-follow, mag-share at mag-subscribe sa ating channel, and don't forget to click the notification bell para parati kayong updated sa ating newly uploaded kwento sa My Bebe Love Story. Dear mga ka-Bebe Love, tawagin na lamang po ako sa pangalang Redine. Sumulat po ako dahil gusto kong ilabas ang nararamdaman ko at sobrang nakasasaktan po kasi ako ngayon. Mga ka-Bebe, ako po ay may asawa na. Tawagin niyo na lang po siya bilang Adolf. Hindi po namin yan mga tunay na pangalan dahil alam ko po na nakikinig ang mga kamag-anak niya at pati na rin siya. 8 taon na po kami magkasama pero 3 taon pa lamang po kaming kasal. Mga ka-Bebe, bago kami nagpakasal ay marami na po kaming pinagdaanan. Sa unang 2 taon pa lamang na boyfriend ko siya ay masaya pa kami. Pero habang ngang tumatagal ay lumalabas na yung pagiging seloso niya. Kaya yun na ang nagiging dahilan ng pag-aaway namin na nauwi sa hiwalayan. Ngunit isang gabi ay hindi na nga ako nakatiis at nagpa siya akong suyuin si Adolf sa telepono para magsimulang muli. Simula nga noong hiwalayan mo ko, alam mo hindi na ako naging masaya pa. Palagi kitang iniisip, palagi akong umiiyak. Si mama nga, nag-worry na sa akin kasi napabayaan ko na ang sarili ko. Alam mo, nagagawa ko lang to kasi hindi ko matanggap na wala ka na sa akin. Umiiyak na wika ni Adolf sa akin. Kung hindi ka na makikipagbalikan pa sa akin, sana'y hindi ka na lang tumawag. Dagdag pa niya. Adolf, kaya ako tumawag kasi para humingi ng patawad. At saka gusto ko ulit magsimula tayong dalawa. Pag-amin ko sa kanya. Makipagbalikan ka na ulit sa akin? Tanong niya. Gusto niyang masiguro na tama ang kanyang narinig. Mahal mo pa naman ako, hindi ba? Narinig ko mula sa kabilang linya ang pagpigil sa kanyang dumadaloy na emosyon. Iiyak ba ako ng ganito kung hindi kita mahal? Redine, tinatanggap ko ang pakikipagbalikan mo sa akin. Sa puntong ang iyon ay parang nawala ang bigat sa aking puso at muling napalitan ng saya. Salamat, mahal ko, sabi ko pa noon sa kanya. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. Redine, wag mo na sana akong iiwan ulit. Pinapangako ko naman sa'yo na hindi na magseselos nang wala sa lugar. I love you. Payag naman ni Adolf sa akin. Pagkatapos nga noon ay nakatulog ako ng may ngiti sa aking mga labi. Mga ka-Bebe, kinabukasan ay nagkita kami ni Adolf at doon ko ikinuwento sa kanya ang sakit na mga nararamdaman ko noong nakipaghiwalay ako sa kanya. Humingi ulit siya sa akin ng sorry at nangakong mas lalong pagtitibayin namin ang aming relasyon. Simula nga noon ay tinupad naman ni Adolf at hindi na siya nagsaselos. Pero syempre, ay hindi na rin ako gumagawa ng mga bagay na alam kong pwede niyang pagselosan. Tulad ng pagtutok masyado sa social media. Katunayan ay pinapakita ko talaga sa kanya na bihira ko lamang hawakan ng cellphone ko. Maliban lamang kung nag-o-online selling ako. At yun nga, naging sweet na kami sa isa't isa. Naging kampante na rin siya sa akin at ganoon din naman ako sa kanya. Samantalang, noong 2015 ay nabuntis ako ni Adolf. Pinakasalan naman niya ako at medyo nagbago naman siya dahil nabawasan na yung pagiging seloso niya. Kasi nasa bahay lang naman ako at nag-aalaga sa anak namin. Pero hindi ko inaasahan ang dumating na problema sa amin. Simula kasi nang magkatrabaho siya ng maganda, ay nag-iba na ang pag-uugali niya.
hanggang sa sumapit ang birthday niya noong June 2017. Imbitado sa bahay ang lahat ng mga katrabaho niya, kasama na roon si Jamie. Naunang kita ko pa lamang ay sobra na akong kinabahan. Malaaswang kumilos ang babaeng iyon. Maiksi kong magdamit at tumador. Nung malasing ang babaeng iyon, kung ano-anong sayaw na ang pinerform niya. Nag-cheer naman ang lahat, kasama na si Adolf. At doon na nga ako mga kabebe nakaramdam ng selos. Pero itinago ko yon hanggang sa makaalis ang babae sa aming bahay. Pagkatapos nga noon ay kinausap ako ni Mama at nadiskubre kong maski siya ay ayaw rin kay Jamie. Mukha raw haliparot. Kaya't kinabukasan, nang mawala na ang kalasingan ni Adolf ay tinanong ko siya kung ano ba ang tingin niya kay Jamie. Mukha namang nasakyanan ni Adolf at ginarantin niya sa akin na hindi niya type ang babae at hindi niya ako magagawang ipagpalit dahil mahal na mahal niya ako. Naniwala naman ako doon at kinalimutan ko na ang Jamie na yun. Mga kabebe, lumipas ang ilang buwan ay nagbabago na sa akin ang asawa ko. Ang hirap kausap tapos ay palaging galit. Masungit minsan. Namumura pa nga ako. Hindi niya rin naasikaso ang anak namin kapag day off niya at hindi ko na siya halos nakakatulong sa paglilinis ng bahay. Pero ang mas masama pa, nang sumapit ang November 2018 ay naging madalas na ang pag-uwi niya ng gabi at lasing na lasing. Saan ka galing? Baka tumadalas ng pag-uwi mo ng gabi. Kompronta ko sa kanya isang gabi. Nakiparty lang ako sa kasamahan ko. Birthday niya kasi. Ngunit hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi nang bigla akong magsalita. Birthday? Araw-araw na lang naglalasing ka? Ibig sabihin, araw-araw nagbe-birthday ang mga kasamahan mo? Please lang, Adolf. Huwag mo akong gawing ganyan. Galit na wika ako sa kanya. Dahil wala siyang maisagot sa akin na matino, kaya't naggalit-galitan na lamang siya. Ano bang pakialam mo kung gusto kong maglasing ha? Pilosopo niyang balik sa akin. May pakialam akong malaman yon kasi asawa mo ko. Giit ko naman sa kanya. So ibibida mo na naman sa akin yung pagiging asawa mo para mapakialamanan ang buhay ko. Raden, oo, maaaring asawa kita. Pero wala ka ring karapatan para paghimasukan ang buhay ko. Huwag mong pigilan ako sa mga gusto kong gawin. Katwiran pa niya sa akin. Yan ba ang gusto mo? Oo, sige. Magpakalasing ka. Pero huwag ka nang uuwi dito sa bahay kasi iniistorbo mo ang pagtulog ko. Ganti kong sabi sa kanya. Tignan mo, imbes na nanaginip na ako ng mga magaganda. Heto, nakukonsumi ako sa iyo. Sigurado ang papangit na naman ng mga mapapanaginipan ko ngayon. Kainis ka talaga. Ngayon, pwede na ba akong matulog? Sarkastikong tanong pa niya sa akin. Hindi, kasi hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Sagot ko naman sa kanya. Sa punto ng iyon ay sobrang mainit na ang ulo ko. Sino-sino ba yung mga kasamahan mo na kasama mong umiinom kanina? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Na nag-iinuman kami ng mga kasamahan ko kasi birthday ng isa sa kanila. Response niya sa akin. Kasama ba dyan si Jamie? Diretsa kong tanong sa kanya. Siyempre kasama siya. Siya may birthday. Sagot pa ni Adolf sa akin. Halatang hindi niya ako sineseryoso. Kahit pa siguro magwala na ako sa harapan niya. Kita mo na? Mas inuuna mo pa ang buwisit na babaeng yan kesa sa asawa mong kanina pa nag-aalala sa'yo? At sa puntong yun ay sumuko na ako at mabilis na nag-walk out at nagtungo agad sa kwarto kung saan ay nag-lock ako para hindi makapasok si Adolf. At yun nga, doon lang sa sala siya natulog ng gabing iyon. Mga kabebe, nung Nobyembre ay umuwi si Adolf ng lasing at gabing-gabi. Maraming beses ko siyang kinausap tungkol doon pero madalas ay nauuwi kami sa pag-aaway. At dahil sa tahimik naman akong tao, ay ako na lang mismo ang nagpaparaya. Pero mga kabebe, malakas ang kutob ko noon na may tinatagong sikreto sa akin si Adolf. Malakas ang kutob ko
na nagtataksil na sa akin ang pinakamamahal kong asawa. Mga kabebe, nagpatuloy si Adolf sa pag-uwi ng gabi at lasing. Nagpatuloy rin ang hinala ko na may ginagawang kalokohan ng asawa ko. Samantala ay sumapit ang December 19, 2017. Ilang beses kong tinawagan at tinext noon si Adolf, pero ayaw niya akong sagutin. Kung hindi ko pa sinabi sa kanya na magpapakamatay ako ay hindi niya sasagutin ang anumang tawag o mensahe na nanggaling sa akin. Pero mga kabebe, ang hindi ko makakalimutang araw ay ang December 29, 2017. 2 araw bagong taon kung saan ay isang katotohanan ang yumanig sa relasyon namin ni Adolf. Katatapos lamang naming magsiping noon, kaya't nakatulog agad ang asawa ko dahil sa pagod. Habang ako naman ay kinakabahan na hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa nakareceive ng text message ang cellphone ng asawa ko. Pag-check ko ay nagulat ako sa laman ng mensahe. Kung hindi ako nagkakamali, ganito ang laman ng nabasa kong mensahe. Hindi na nga ako tune up mahal. Hehehe. Ingat ka dyan huwag magpupuyat. I love you. Agad-agad ay umakyat noon ang dugo sa utak ko at agad kong ginising ang asawa ko para kumprontahin. Adolf, gumising ka. Hayop kang lalaki ka? Gumising ka. Sigaw ko sa kanya habang pinaghahampas ang braso niya. Aray ko, Reden. Ano bang problema mo? Sumusobra ka na. Nasasaktan ako. Pilit akong pinipigilan ng asawa ko pero sadyang malakas ako ng gabing iyon. Samantalang ay pinakita ko agad sa kanya ang text message na pumasok sa cellphone niya. Sino tong tinext mo ha? Tanong ko. Pero imbes na sagutin ang tanong ko, ay nagalit pa siya sa akin. As if parang kasalanan ko pa. Bakit mo pinapakailaman ang cellphone ko? Ngunit hindi ako nagpatinag at nagpatuloy ako sa pagkumpronta sa magaling kong asawa. Sagutin mo ang tanong ko. Sinong tinext mo? Kaibigan ko lang yan. Painosenteng dinaypa sa akin ni Adolf. Anong kaibigan? Huwag mo akong gawing tanga. Niloloko mo ako, taksil ka, hayop. Sa puntong iyon ay nagwala na nga ako. Samantalang ay kumatok naman si mama sa pinto, siguro ay nagising siya sa pagwawala ko. Ano ba yan? Ang ingay ninyo, Reden, Adolf? Nag-aaway na naman ba kayo ha? Saway niya sa amin. Bumangon ako at binuksan ko noon ang pintuan para humingi ng tulong. Ma, si Adolf may kabit. Naiiyak kong sabi sa kanya. Nagulat naman siya sa mga narinig at kinumpronta ang aking asawa. Ano Adolf, may kabit ka? Sino? Tanong niya rito ngunit hindi nakasagot noon ang asawa ko. Pagkatapos, ibinigay ko kay mama ang cellphone ni Adolf at pinabasa ko sa kanya ang natanggap niyang text message. Ma, magpapaliwanag ako. Biglang wika pa ni Adolf. Sige, ipaliwanag mo sa amin. Sino tong pinadala mo ng text message? Galit na tanong pa nga ni mama. Okay, aaminin ko. Yung pinadalahan ko ng text, manager siya ng restaurant na pinagtatrabahuhan ko. May gusto siya sa akin. Sinasamantala ko lang pagtatapat ng asawa ko. May relasyon kayo ng taong yon? Agad namang sumagot ang asawa ko sa tanong ni mama. Opo, pero ma, pera lang po ang habol ko roon. Pinapaloadan niya ako kaya nagre-reply ako. Naiyak naman ako sa revelasyon na aking narinig. Bakit mo naman nagawa yun ha? Bakit mo ako pinagtataksilan? Hindi ko siya mahal, Reden. Insist niya sa akin. Kahit na, nangangaliwa ka pa rin sa akin. Pagkatapos nga noon ay napahagulgol na ako. Adolf, saan ba ako nagkulang ha? Bakit mo ginagawa sa akin to? Halos wala na nga akong binigay na oras para sa sarili ko. Tiniis ko yung hirap ng trabaho. Tapos ganito pa yung ginagawa mo sa akin? Ang sakit, sabi ko pa sa kanya. Nabakas ko naman sa mukha ni Adolf na nakukonsensya siya sa ginawa niya sa akin.
Sorry, Reden. Sorry. Kung di mo ititigil yung pangangaliwa mo, ay aalis na kami dito ng anak mo. Pagbabanta ko naman. Wag, Reden. Please. Wag kayo umalis ng mga anak ko. Sige, ititigil ko na to. Hihiwalayin ko na siya. Wag lang kayong umalis. Pagmamakaawa ni Adolf sa akin. Tandaan mo, kahit na anong mangyari ay mahal na mahal kita. Maniwala ka sa akin. Mga kabebe, gustong gusto ko nang umalis na mga oras na yun pero pinigilan niya ako. At mag-usap daw muna kami pero sa akin ay wala nang silbi ang lahat. Dahil kahit ano pa ang sabihin niya ay hindi na maitatanggi na nangaliwa siya sa akin. Hindi ko alam mga kabebe kung bakit niya nagawa yun. Pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya, ay nagdesisyon pa rin akong patawarin siya at palagpasin ang lahat. Pero kinabukasan ay isang katotohanan ang sumambulat sa akin. Habang nag-uusap kami ni Mama ay biglang nag-vibrate ang cellphone ni Adolf na nakapatong sa ibabaw ng TV. Nagulat ako na makita ko yon. Akala ko nakalimutan niya o na-misplace niya ang kanyang cellphone. Nang basahin ko yon, may mga nabasa ako mula sa kabit ni Adolf na ayon sa kanya ay manager daw ng restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Pero meron yung sinabi sa text na nagkumpirma sa akin na nagsinungaling ulit ang asawa ko. Hindi yung manager na yun ang kabit ni Adolf, kundi ang kinaasaran kong babae na si Jamie. Hayop ka, Adolf. Naniwala na ako. Kaso, ano to? Nagsinungaling ka na naman. May bulalas ko sa kanya. Teka, anong sinasabi mo? Nagtataka niyang tanong sa akin. Hindi yung manager yung kabit mo. Si Jamie ang kabit mo. Pagbubunyag ko. Hindi si Jamie ang kabit ko. Sinubukan niya pang i-deny ang totoo pero hindi na nga ako naniwala sa aking asawa. Huwag ka nang magsinungaling pa. Alam ko nang si Jamie ang kabit mo. Tingin ko habang pinapakita ko sa kanya na hindi na ako naniniwala sa kanya. Reden, sorry. Yun na lamang ang nasabi niya. Habang indirekta niyang sinasabing totoo ang aking nadiskubre laban sa kanya. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Ha? Bakit? Tanong ko pa sa kanya. Nagawa ko lang yun kasi gusto kong ayusin ang lahat bago mo pa malaman. Alam kong mas masasaktan ka lamang kung malalaman mo si Jamie ang kabit ko, katwiran niya sa akin. Aalis na kami ng mga anak ko. Yon ang naging desisyon ko dahil hindi ko na kayang tiisin pa ang sakit na nararamdaman ko sa aking puso. Reden, ano ba? Hindi kayo aalis. Pigil niya sa akin. Aalis kami sa ayaw mo o sa gusto. Kiit ko sa kanya. Punong-puno na ako si Adolf. Ayoko na. Hindi na kita kaya pang tiisin. Sa puntong yon ay hinagkan ako ng aking asawa. Ready naman, please. Naiiyak niyang sambit sa akin. Si Jamie naman ang mahal mo di ba? Kaya siguro ayos lang sa'yo na umalis na kami dito ng mga anak mo. Balik ko sa kanya. Mahal kita, Redin. Wika niya sa akin. Na agad ko namang kinontra. Hindi mo ako mahal kung mahal mo ako Hindi mo ako pagtataksilan. At saka alam mo ba na wala na rin ang pagmamahal ko sa'yo? Redin, sandali please. Huwag kang umalis. Desperado na noon si Adolf na pigilan ako. Pero hindi na nga ako nagpatinag mga kabebe. Goodbye. Magsama na kayo ni Jamie. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Mga kabebe, sobrang sakit at sobrang hirap ang naranasan ko noong araw na yun. Wala pa rin kasagutan kung bakit niya nagawa yun sa akin. Puro na lang lihis ang mga sagot niya. Na kesyo wala lang daw yun at sa text lang daw siya may relasyon. Pero hindi ako naniniwala doon. Samantalang ay desidido na akong iwanan si Adolf pero hinanap siya ng mga anak ko. Kaya alang-alang sa mga bata ay nagdesisyon akong bumalik. Pero bago yun, isang pangyayari ang naganap.
Sinubukan kong tawagan noon si Jamie, mga kabebe. Hello, Adolf? Sagot agad ni Jamie sa kabilang linya. Ako to, Jamie, ang legal wife ni Adolf. Pakilala ko. Halatang nagulat siya sa sinabi ko, pero nagpatuloy siya sa pagiging, Gredin, bakit napatawag ka? Anong kailangan mo? Ayokong sanayin ang oras mo at oras ko, kaya dediretsohin na kita. Iwalayan mo si Adolf, ha? Diretsa ko naman sa kanya. Kung ayaw ko, may magagawa ka ba? Tila nang aasar pa ang sagot ni Jamie sa akin. Wait, baka nakakalimutan mo, ako ang legal wife. Pwede ko kayong sampahan ni Adolf ng kaso sa korte. Siguradong lamado ako at ikaw makukulong ka lamang. Pantakos sa kabit niya. Talaga? Para bang naghahanap pa ng gulo ito si Jamie? Pero hindi ako nagpatinag sa kanya. Gusto mo akong subukan? Sige lang, Jamie. Hindi kita uurungan. Kabit ka lang ng asawa ko kaya madali kitang matatalo. Sabi ko pa sa kanya. Natanong mo na ba sa asawa mo kung sino sa atin ang mahal niya? Wika niya pa sa akin. Akala niya siguro ay maapektuhan ako sa mga sinabi niya. Pero nagkakamali siya. Oo. At ako ang mahal niya. Ikaw, pampalipas oras ka lang niya. Para usan. Kawawang babae. Pang-insulto ko pa sa kanya. You know what? Ayoko makipag-away sa iyo. Sa puntong yon ay tila napikon na sa akin si Jamie. Then leave my house. Alone. Tingin ko sa kanya. Okay, madali naman akong kausap. Actually, kinausap na ako ni Adolf tungkol dito. He wants a breakup, pero kahit masakit, tinanggap ko. Kailan ba nanalo sa laban ang kabe? Kinabukasan ay nangako na ako kay Adolf na hindi ko na siya guguluhin pa. Kaya ikampante mo na ang sarili mo. Wala na akong bawang agawin pa si Adolf sa iyo. Sarkastong sagot niya pa sa akin. Madali ka palang kausap. Good. At least nagkakaliwanagan tayo. Yun ang huli kong sinabi sa kabit ng asawa ko bago binaba ang aking tawag. Pagkatapos ay muli kami nagsama ni Adolf. Bagamat marami na siyang kasalanan, ay sinuyo ako ng aking asawa. Hindi siya tumigil hanggat hindi ko siya napapatawad. May pagkakataon pa nga umiiyak siya sa harapan ko para lang mapatawad ko siya. At dahil sa naantig ang puso ko, at aaminin ko na mahal ko pa rin siya. At wala pang isang linggo, ay pinatawag ko na rin ang asawa ko. Hindi na lamang dumating para na rin sa mga anak ko. Kahit na sobrang sakit pa ng nararamdaman ko, although may time na lang na bigla ako matutulala dahil bigla akong naiisip ang ginawa ni Adolf sa akin. Pero mahal na mahal ko ang asawa ko. Kaya't binigyan ko pa rin siya ng pagkakataon. Last na po talaga ito. Sinabi ko rin po sa kanya na pag inulit niya pa ay wala na talaga siyang babalikan sa amin ng mga anak niya. Kahit gaano ko pala nasaktan. Kapag mahal mo yung tao ay mababaliwala mo yung lahat ng sakit. Mga kabebe, maraming salamat and God bless sa inyong programa. And more powers sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat. Ready in.